Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So Libra, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your power this time, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you need to practice more, meron po kayong Page of Wands. Lovely. In the area of what you need to hold on to, you have the Page of Cups. In the area of what you need to embrace, you have the World card. In the area of what you need to expect, ano yung mga asahan mo this time, the Two of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to fix, you have the Emperor card. In the area of your good things and fortune, you have the Death card. Wow, transformation. Huwag mo tong katakutan, maganda to. So, stay tuned. Pag-uusapan natin yan later. In the area of your divine messages, meron po kayong Temperance card. At ang message po from your future self, eto yun mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Libra for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, sa inyong kindness po sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom of my heart, thank you po sobra-sobra. So, at the background of your reading, you have the Queen of Wands. Your spirit guides are telling you today, Libra, na magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Nakita ko rito, sabi rin yung spirit guides, hindi mo daw kailangan mag-alala, mangamba, matakot, mag-overthink, or isipin na hindi mo magagawa o hindi mo malalagpasan. Kasi kaya mo. Okay? Meron ka daw charm, irresistible charm na hindi pwedeng hindi ka nila mapapansin. Kapansin-pansin ka, may persuasive power ka, kaya mo silang mapa-oo, kaya mo silang makuha sa poder mo, sa corner mo, no? So, hindi mo kailangan daw matakot kasi kayang-kaya mo naman daw. Narinig ko rin dito na kung papasok ka sa isang kwarto, sa isang lugar na maraming tao, lagi mong isipin na, ay, parte ako nito. Taas noo ka, ipakita mo na you're part of them. You're one of them. Parang ganyan. So, hindi ka dapat laging nanliliit sa sarili mo o lagi mo iniisip na kapos ako, kulang ako, hindi ko kaya, hindi ako magaling, hindi ako maganda. Huwag mo isipin yan. Always think positive. Kung positibo ang pananaw mo sa isip, sa salita, sa gawa, lalabas yan sa'yo. At lahat ng mga bagay na gusto mo i-manifest, maaari mo makuha this time. Okay? So, napakaganda ng yung background energy. At the center, meron po kayong Four of Swords. Four of Swords, sinasabi po sa inyo ng yung spirit guides, ang power mo this time is to really let loose. No? Parang narinig ko rito, ipahinga mo yung mga bagay na hindi valuable of your time. For example, maingay yung kapitbahay, nag-video ko yung katapat mo, and nag-review yung anak mo sa school. Parang kapatol-batol ba? Tama bang i-big deal ko ang isang bagay? So, you need to preserve your energy, kumbaga. Narinig ko rin dito na huwag mo nang kontrolin yung mga bagay-bagay, lalo't higit kung wala na daw sa kamay mo. Very profound firm spirit guides na hayaan mo na pag naipasa mo na yung isang papeles o isang dokumento, kapag natapos ka na sa isang interview halimbawa, hayaan mo na, wag mo na isipin pa na paulit-ulit na sana ganito mangyari, sana ganito ang gawin ko, sana ganito ang gawin nila, sana ganito ang ipasa sa akin. Let loose, let it go, let it flow. Ang magaganap ay dapat maganap. Kaya don't force yourself sa pagpuwersa ng mga bagay-bagay. Okay? Learn to just enjoy things and ipagpasa Diyos mo daw. Okay? Nakita ko rin dito sa view, parang kailangan na maraming time to rest. No? May mga paparating, may mga dapat kang gawin, may mga dapat kang tapusin. At parang ito yung pagkakataon mo na parang huminga ka naman ng maluwag kasi tapos na yung isang bagay. Okay? Kitang-kita ko rito, dalawang cards ang nagkasabi na meron ng matatapos na pinaghirapan mo na sobrang tagal. Pero ngayon na yung pagkakataon for you to have fun, to enjoy your life because makakapag-relax ka na daw about something. Okay? So, congrats po sa mga Libra dyan. Siya nga po pala, Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below kung saang parte po ng Pilipinas o buong mundo nakakaabot ang ating reading for this time. Okay? Ang Four of Swords mo will be clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Knight of Pentacles, ito yung pagkakataon talaga na parang, alam mo yun, nagpe-prepare ka
pagkatapos matapos yung isang bagay sa buhay mo, something is ending eh. Kitang-kita ko rito may matatapos and then may papasok. So, nasa kalagitnaan ka this time around ng katapusan at bagong simula. So, ano ibig sabihin sa iyo niyan? Kailangan mo daw ng time to really think, to rest, to recharge, to recuperate. Sa mga pinagdaanan mo, kailangan mo talaga ng maraming pahinga. At parang time out. Kumbaga, time out muna dito si Libra tungkol sa mga ginawa mo itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. And then, habang ikaw ay nagpapahinga, dito lalabas yung kalinawan ng isip mo para sa mga tamang plano moving forward. Okay? Because Knight of Pentacles really is a card of planning ahead. No? Nakita ko rito na sa oras ng pagpapahinga, sa oras ng pag-recharge mo, diyan lalaki o lalawak ang iyong intuitive downloads at doon mo unti-unting mabubuo yung mga konkretong plano moving forward sa buhay mo. Napakaganda nito. So, habang nagpapahinga ka, para ito yung recharge moment mo, parang hinahanda ka ni God for something better. Okay? In the area of what you need to practice more, ano daw kailangan mong pagpraktisan, Libra, sabi ng yung spirit guides, yung pagiging adventurous mo. Okay? Nanggaling ka sa isang estado ng buhay mo kung saan denumero ang lahat. Parang ito gagawin ko sa umaga, ito sa hapon, ito sa gabi, ito sa para sa buong linggo, lahat nakaplano, lahat nakabusisi. Pero with the page of wands here, kayo po'y pinapayuhan na maging adventurous. Parang lagi ka bang nasa bahay lang or kontento ka na sa mga ginagawa mo every single day? Siguro this time marirealize mo na para may pattern na paulit-ulit na kabisado mo na kada araw. Kaya ngayon sabi ng yung spirit guides, mag-let loose ka naman, mag-enjoy ka naman, have fun naman. Huwag ka naman laging, ay ayoko niyan, ay hindi yan pwede sa akin, ay ayoko po niyan. So, lahi kang tumatanggi sa mga bagay na magaganda, na magudulot sa iyo ng fun times, no? So ngayon, mag-try ka doon ng mga bagong bagay. Huwag ka daw makontento lang sa mga bagay na meron ka sa ginagalawan mo. Learn to explore, okay? And have fun. Page of Wands all about energy, excitement, enthusiasm. So, gumawa ka daw ng mga bagay this time na magdudulot sa'yo ng energy and excitement, okay? Page of Wands, the Hermit card. Ooh. Yes, sabi ko nga sa inyo, parang gusto mo lagi solo, parang gusto mo lagi na alone time o solo mode ka lang because sabi ko nga baka dahil nag-hermit mode ka na the four of swords mode ka, ibig sabihin gusto mo magpahinga, gusto mong kumawala sa gulo ng mundo, gulo ng paligid. So kung ikaw ay nag-iisip on your own or kumikilos on your own at meron kang hinahanap na mga kalinawan on your own, magandang maging adventurous ka this time. Gawin mo daw yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before. For example, ano ba maganda? Dati, iniisip mo lang, ay para ang sarap hiking, mga ganyan. O kaya, ang sarap magluto for a day for the family. Yung mga bagay na maganda at exciting para sa'yo na hindi mo pa na-try, pero pag tinry mo, doon mo daw makikita yung mga kalinawan sa isip mo, mga ganyan. So, do that, no? Nakita ko rin dito, halimbawa balak mo mag-apply sa isang agency or isang company abroad, try lang, subukan lang natin. Kasi iniisip mo dito this time around na baka ito yung destiny ko. No? Baka ito yung para sa akin. Kasi you're finding answers eh. Nag-soul searching ka eh. Hinahanap mo yung saysay ng buhay mo moving forward eh. Kaya ngayon yung bagong gagawin mo na adventure, may kita mo, ay, pwede pala sa akin to. Pwede ko palang buksan ang mundo ko sa bagay na ito. So explore and find the answers soon. Okay? In the area of what you need to hold on to, ano yung kailangan mong kapitan this time, Libra? The Page of Cups. Imagination mo. Creativity mo. Having fun. Ngayon, sabi ng spirit guide, so maging bata ka ulit. Diba ang mga pages po para mga younger people, younger person, pamangkin, anak, ganyan. So, para ang payo sa'yo, bumalik ka ulit sa mga panahong masaya ka lang lagi. Yung wala kang inhibitions, wala kang iniisip masyado, hindi mo sineseryoso yung sinasabi niya, hindi ka nakakurot ang noo, wala kang mga overthinking, overanalyzing, di ba gano'n ang mga bata? So, para maging gano'n ka daw ulit, learn to embrace fun, excitement, enjoyment, especially here with the Queen of Wands. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Huwag mo laging iisipin yung judgment nila sa'yo. What makes you happy, kung ano yung mga bagay na gusto mong buuin para sa'yo, na magdudulot sa'yo ng labis na saya, gawin mo yan. For example, balak mo mag-videoke sa bahay, mamaya, pero ikaw yung uri ng tao na hindi ko kumakanta. Just do it.
If that makes you happy, kung wala ka namang inaapakan na tao, why not, di ba? So, bakit mo haharangan ang sarili mo sa mga bagay na maaring potensyal na magdulot sa iyo ng labis sa saya? Okay? Kapitan mo rin daw Libra this time yung mga hiwaga ng buhay because nakita ko rito unexpected gifts. May mga biglaang darating sa buhay mo this time na magpapatalon sa iyo na parang hala, nandito na bagong-bago to, no? So don't limit yourself sa mga bagay na akala mo hanggang dyan ka lang. Pero may mga unexpected things kapag makukuha. So be excited for that, okay? Page of Cups. The Page of Cups. Wow. Clarify niya ang sarili niya. Sabi niya, yes, may darating talagang unexpected para kay Libra. Kaya panghawakan niya na hindi ka habang buhay nandyan, Libra. Kung ano man po kinakaharap mo ngayon na hirap o struggle, hindi ka habang buhay dyan. Iikot pa ang kapalaran mo in your favor. Kaya asahan mo yung mga pagbabago. Especially with the Death card and the World card, may darating pang bago. Kaya be imaginative, be creative, maging explorer ka this time because good things are gonna come to you. Okay? Napakaganda. In the area of what you need to embrace, ano ang kailangan mo yakapin this time, you have the World card. The World card is all about you ending something and embracing something new. Okay? Nakita ko rito na pagtapos na tapos na. Learn to close a chapter in your life at huwag mo laging balik-balikan. Yun ang sabi sa iyo ng iyong spirit guides. Learn to get out of your shell. Sabi ko nga sa inyo dito kanina, learn to be adventurous, maging explorer, mag-try ng mga bago, maaaring doon mo mahanap talaga yung para sa iyo with the Hermit card here. This is really about you finding yourself again. Hinahanap mo ulit yung bubuo sa iyo, magbibigay sa iyo ng saysay, magbibigay sa iyo ng tagumpay at meaning moving forward. Kaya kung may mga bagay daw sa past na talaga namang hindi na para sa'yo o marirealize mo today na parang, ay, hindi na pala para sa akin to. Masakit syempre kasi matagal mong inalagaan yan, protektahan yan o naging valuable sa life mo. Pero kailangan mong harapin sa sarili mo at i-admit sa sarili mo na this is not for me anymore. So, kapag tapos na yung saysay ng isang bagay, learn to close that so that new things will come in. Okay? The World card here, sinasabi rin sa inyo, some of you may travel. Parang meron kang pupuntahan somewhere else. So good luck po sa mga mag-travel dyan. Whether short journey man yan or long journey, yan po yung magdudulot sa inyo ng magandang outcome this time. Okay? The World card, the Two of Cups. Wow. Two of Cups, really, kitang-kita ko rito na yes, may mga bagong papasok sa buhay mo. Okay? Completion din to ng contracts, completion of negotiation, completion of really an agreement with something or someone. Nakita ko rito na kung meron po kayong kausap, whether kliyente man yan o boss or bagong boss or ina-applyan mo lang, mabubuo mo yan, makakomplete mo yan. Kaya maghalak ka, meron kang mabubuo, matatapos at mapagkatagumpayan na bagay with other parties, parang ganyan. So, nakita ko rito, things will go on in your favor. Okay? For other Libra dyan, nakita ko rito, pagkatapos mong iwanan yung isang bagay sa past mo at ready ka na sa bagong buhay mo, meron ka daw mamimit na mga bagong tao. Yung mga bagong tao na yan ay magdudulot sa'yo ng mga meaningful memories moving forward. So, magalak ka. Kung meron mga taong aalis, may darating na magbibigay sa'yo ng mga bagong pangarap, bagong buhay, bagong saysay, bagong adventure. Okay? In the area of what you need to expect, ano yung aasahan mo this time na darating? Two of Pentacles, balanse. Okay? Nito man nakaraang buwan, nakaraang linggo, ang dami mong ginagawa. Masyado na ring mahirap para sa yung ibang bagay. This time around, nakita ko na babalik na ulit sa balanse yung buhay mo. Ano ibig sabihin nun? May time ka na for yourself, may time ka na for the job, may time ka na for the family, may time ka na for other things. Na hindi ka ganun hirap. Na para bagang kulang yung 24 hours para asikasuhin ang lahat ng bagay. Ngayon, lahat yan na panghahawakan mo na, may schedule na, may sistema na, hindi na ganun ka-chaotic, hindi na ganun kagulo. Okay? Kitang-kita ko rito na bumabalik na ulit sa tamang galaw o tamang sistema yung buhay mo after what happened in the past. Okay? Nakita ko rin dito na parang natuto ka na. Okay, alam mo na yung mga bagay na dapat ingatan, mga bagay na dapat pahalagahan, at kung ano yung mga bagay na dapat mo i-keep sa life mo. Nakita ko rin dito na hindi ka na ganon ka-people pleaser. Parang kung ayaw mo, edi wag. Kung gusto niya, edi gusto niya. Kung hindi sa akin pwede, hindi sa akin pwede.
Ngayon parang kontento ka lang sa mga bagay na meron ka. And then yung darating good. Pero kung hindi pwede, hindi pwede. Parang ganun. So you're now learning to dance with life and take care of the things na meron ka. Okay? The Two of Pentacles, clarify natin. Two of Pentacles, in the area of what you need to expect. Kita-kita ko rin dito na kung hirap na hirap ka sa budgeting, Libra nito makaraang linggo, nakaraang buwan, magiging maayos na rin yung aspeto ng budgeting mo o kaperahan mo para sa pamilya. Okay? So congrats po. Two of Pentacles, the Six of Wands. Yes, successful ito. Kung naman yung pinaplano mo na pagbalanse sa mga bagay-bagay, trabaho, pamilya, for example, inaayos mo din yung schedule mo. Sa umaga, magsusundo ka maghahatid ka ng anak. Sa hapon, magkatrabaho ka. O kaya, meron kang diskarte with job and family. For example, sa gabi ka magkatrabaho, sa umaga, tulog, sa hapon, asikaso ng pamilya. So, kung ano man yung binabalanse mo, you're gonna be successful on that part. So, congrats po. Everything will be fine. Everything will be fine. Magiging maayos din ang lahat. At babalik ulit sa dating sistema. And then ikaw, nakita ko kung meron kang pinaplano, tinutumbok, pinipili, it will be in your favor. So, congrats po. In the area of your what to fix, you have tatlong cards. The unknown, yes. Meron ka talagang tatapusin at meron kang papasukin na bago. So, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Of course, uncertainty yan. Maraming kang mga unclear things, mga bagay na hindi sigurado. Pero diyan ka talaga dapat pumasok. No? Normal naman yung mga bagay na hindi mo alam, mga bagay na hindi mo naiintindihan. Normal yan sa journey natin. Pero kung meron kang lakas sa loob na tumulay, kayang-kaya mo yan. Stubborn, wag daw matigas ang ulo. Pag kailangan baguhin, baguhin. Pag kailangan itama, itama. Kung kailangan maging disiplinado ka. Okay? Wag matigas ang ulo. Sometimes you need to be open. Especially sa isip mo. Maging open-minded ka. At wag mo lagi isipin yung pansarili lamang. If you could just be open to other people, may kita mo kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo. Okay? Another message, break chains. The only way to overcome blocks is to confront them, self-limiting beliefs. Yes, may mga bagay ka daw na pattern mo na, paulit-ulit mo nang ginagawa. Kailangan mo daw ba-break yung pattern na yan para magkaroon ka ng growth sa buhay mo. For example, lahi kang tanghali magising, so naisip mo siguro everyday wala ka natatapos. So anong dapat gawin? Kailangan gumising ka na ng maaga para buong maghapon matapos mo yung ginagawa mo. Marami ka pang oras, parang ganyan. So, meron kang mga chains na dapat nang maputol. May mga mali ka rin ginagawa na dapat itama. Okay? In the area of your what you need to fix, you have the Emperor card. Emperor card, kailangan daw dito, huwag matigas ang ulo talaga. At huwag laging ikaw ang tama, parang ganyan. Huwag laging gusto mo ang dapat masunod. Huwag mo daw laging i-expect na yung plano mo ay dapat maganap. Okay? Parang ganyan. Learn to compromise. Learn to be diplomatic. Matuto ka daw makinig at matuto kang timbangin yung mga bagay-bagay so that you will come up on a better solution. Nakita ko rin dito, maging disiplinado ka daw, Libra. Okay? Prangkahan na tayo. Kasi tayo-tayo lang naman to. So, no judgment. Okay? Sabi ng yung spirit guides, kailangan mo daw harapin na yung katotohanan about something. Kasi meron ka daw iniiwasan eh. At yan nag-uugat yung katigasan ng ulo mo na harapin yung isang bagay. If something needs to end, it needs to end. And kailangan mo daw maging matapang this time to accept the truth, to accept the reality, and maging matapang ka to move forward at gumalaw para matapos na yung bagay na yan. Okay? Because kitang-kita ko rito yung closure and ending of something in your life. Para daw magbabago yan kung ikaw mismo wala kang tapang para harapin siya. The Emperor card. The Moon card, yes. A Moon card, fluctuating yung emosyon mo. Paiba-iba yung emosyon mo sa isang bagay. Gusto mong gawin today, bukas ayaw mo. Gusto mo sukuan ngayon, gusto mo pa ipaglaban kinabukasan. Aalis ka na ngayon, pero bukas wala kang gagawin, no? So, nagbabago-bago ang emosyon mo tungkol sa isang bagay. Kaya ngayon, kailangan maging matapang ka. Kailangan harapin mo na siya. Harapin mo na yung bagay na yan para all in all, hindi siya pabalik-balik sa mukha mo at pabalik-balik yung problema. So, whatever this dark energy sa buhay mo this time na kailangan talagang harapin na. Para all in all, makamove on ka na, okay? In the area of your fortune, you have go deep, explore your roots, grounding, yes. Kung ngayon nahihirapan ka, Libra, about many things in your life. For example, pagod ka na, hirap ka na, parang hindi ka makagalaw, hindi mo alam ang gagawin.
Sabi ng yung spirit guides, lagi mong balikan kung ano yung mga rason kung bakit mo ginagawa yan. For example, nagkatrabaho ka as sales lady sa mall, ang sakit-sakit na ng ankles mo, ng paa mo, sa kakasuot ng heels, and then masusungit pa yung mga customers. So, everyday gano'n na nangyayari. Sabi mo, pagod na ako, hirap na ako. Kapag nangyayari yan at umaabot ka na sa puntong yan, lagi mo isipin, bakit ko ba to ginagawa? Ay para sa anak ko, ay para sa future nila, ay para makaipon ako for retirement ng parents ko, ay para makabayad sa utang. Kapag nalalaman mo at naiintindihan mo ulit kung ano yung mga dahilan ko bakit mo ginagawa ang isang bagay, tatapang ka ulit at lalakas ulit ang loob mo para ilaban siya. Okay? Another message, you have clear the air. Yes, kung meron daw mga bagay na malabo, hindi sure, kailangan linawin, kailangan klaruhin, at kailangan tapusin na, i-complete na para alam mo na yung mga bagay na dapat mong harapin at ano yung mga katotohanan sa life mo. Clear the air. Nakita ko rito kung sa isang trabaho, sa isang kaibigan, sa isang lover o kapamilya mo, meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, linawin na daw. Okay? In the area of your fortune and good things, you have the death card. Yes, congrats po. Matatapos na ang isang bagay. Okay? Meron po kayong inaasikaso, ginagawa, binubuo, o pinagpapaguran. Huwag ka mag-alala. Pa-end na yan. Lahat ng ginawa mo dyan, mararating mo na yung dulo at ready ka na sa bagong aspeto ng bagay na yan. Halimbawa, meron kang inaasikaso mga papeles, ang daming-daming interview, ang daming-daming pictures na kailangan, legal things na kailangan, matatapos na yan. So asahan mo this time, after watching this reading, something is ending in your life. Whether pagkagupo, kahirapan, struggle, or mabigat na parte sa life mo. So asahan mo may dulo yan at pabangon ka na, okay? At makaka-enjoy ka na ulit. Kitang-kita ko talaga dito na makakahinga ka na ng maluwag, especially here with the Four of Swords. Makakapagpahinga ka na from something na talagang sobrang bigat at sobrang kayod, okay? Death card, the Three of Wands. Yes, darating na yun talaga yung bago. The transformation sa life mo. Matagal mo tong hinintay, matagal mo tong na-visualize sa isip mo, huwag ka mag-alala. After matapos ng isang bagay, may papasok naman na bago sa buhay mo na ikaka-excite mo. So, kitang-kita ko pa lang sa opening natin kanina with the Page of Wands, talagang meron kang yayakapin na bagong bagay, bagong endeavor o bagong tao na paglalaanan mo na effort, time, and money. Parang ganon. So, you're gonna be busy sometime soon. Pero ngayon talaga namnamin mo yung pahinga mo, yung recharging phase mo because after this end, something new is gonna come to you. So congrats po. So sa mga Libra dyan naghihintay ng bago, i-like mo tong video na to because something is gonna come to you to activate this energy. Okay? In the area of your divine message, you have faith in your dreams. Yes, napakasimple. Manalig ka daw sa iyong mga pangarap. A win-win outcome is forecast. Wow! Kahit ano man daw mangyari, ano naman daw ang kahinatnan, panalo ka pa rin. Parang ganon. So, congrats po. In your divine messages, you have the Temperance card. Sabi dito, huwag ka mag-alala, relax lang. Divine timing is at play. Ibig sabihin, nasa kamay ka ng Diyos at lahat ng mga bagay na nangyayari ay nakatadhana for you. So, kaya huwag ka mangamba. Panahon to para magkaroon ng harmonious relationship with other people. Sabi ko nga sa inyo, peaceful talk. Magkaroon ng masinsinang pag-uusap para makompleto matapos yung isang bagay. So, daanin mo daw sa maayos, relax, at mapayapang pag-uusap o pag-aksyon yung mga bagay-bagay. Nakita ko rito, ayon sa yung spirit guides, you need to be patient. Matyaga ka, pasensyoso ka, mahaba ang PC mo sa lahat ng bagay. Because whatever you're trying to create, it will be created for you. Makuha mo yung magandang resulta nito. Kaya ngayon, huwag mong sirain yung magandang daloy na nangyayari. Learn to curve that emotions, okay? Huwag mataranta, huwag mainip, huwag mairita. Everything will come in divine timing. Sa ngayon, pagtiyagaan mo at magkaroon ka na mahabang pasensya. Okay? The Temperance card, the Knight of Swords. Yes. Huwag na huwag ka magmamadali. Knight of Swords is really about you going forward nang hindi nag-iisip. Puro bira lang bira, kumbaga, nang walang pagkaplano. So, ang payo sa iyo na yung spirit guides na pakalinaw. Take your time. Don't rush things. Have a steady but also concrete moving forward. Kailangan dahan-dahan lang and then tama. Hindi mo kailangan magmadali kasi pag nagmamadali ka diyan palalabas yung mga problema, okay? Ang message po ng yung future self nandito, mamaya basahin natin yan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fair man. Meron daw lalaking mistiso o maputi o puti ang buhok sa buhay mo na kailangan mo daw kausapin this time.
You have Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, merong biyahe kang makukuha this time. Short journey man yan o mahabang biyahe, it will give you bountiful results. Okay? Now, the message of Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yes, kayo po yung tinatawagan this time na maging maparaan at maging matipid pagdating po sa inyong kaperahan, sa inyong business or pinagkakaabalahan. Okay? Now, the message, you have older man, lalaki naman daw po na medyo matanda sa inyo. Kailangan nyo daw kausapin, baka may concern daw sa kanya. Now, the message of crib, birth or conception of a child or enterprise. Yes, meron talagang darating na bago, bubuuin na bago, papasukin na bago, sisimulan na bago sa buhay mo. So, congrats po. Nag-align talaga yung mga cards in your favor. So, congrats po sa mga bagong papasukin, bagong sisimulan sa buhay ninyo. Ang message po ng inyong future self this time sa buhay mo, ang payo niya, wow, the Nine of Pentacles. Sabi niya, uy, Libra, i-enjoy mo naman ang buhay mo. Nagpapakapagod ka, nagpapakahirap ka. Kailangan mo daw ibigay din sa sarili mo yung kaligayahan na dulot ng mga pinaghihirapan mo. Alam daw niya na sobrang kayod mo, sobrang sakripisyo mo sa maraming bagay. Yung future self mo, kitang-kita ko na parang mapera na siya, mapera ka na in your future self, meron ka ng ipon, meron ka ng pinagkakaabalahan, payapa ang buhay mo, hindi ka na nag-worry sa pambayad sa bills, pambayad sa ganyan, ganto, ganyan. Kaya ang payo sa iyo, ano ba yan? Kaya ang payo sa iyo na yung future self, i-enjoy mo daw ang buhay mo. Okay? Because the more you enjoy, the more daw yun na bumabalik o dumarating ang pera. No? Nakita ko rito na kapag ine-enjoy mo yung buhay, patuloy na pumapasok na mas mabilis yung kaperahan sa'yo. Napakaganda. The Nine of Pentacles, sabi daw na your future self, alam daw niya na palabigay ka sa family members, sa mga kakilala mo, pero lagi mo daw din isipin ang sarili. Okay? The Nine of Pentacles, the Knight of Cups. Wow. Yes, offer love to yourself, offer things, the good things for yourself. Nakita ko rito na sabi ng yung spirit guides, the right doors will be coming for you in the near future. Pero ngayon, i-build mo daw yung sarili mo. Simulan mo na daw na mag-ipon, simulan mo na daw na magkaroon ka ng konkretong mga hakbang para sa mas solid na future pagdating sa iyong kaperahan. But at the same time, dapat daw na-enjoy mo yung mga ginagawa mo. At binibigay mo daw ng reward ang sarili mo habang ginagawa mo siya. And with the Knight of Cups here, nakita ko that you're gonna be very, very busy sa pag-cultivate ng iyong kayamanan moving forward. Nakita ko rito na may darating daw na tao na makakatulong sa'yo moving forward sa pagyabong nito, either a business partner or lover mo, no, na magiging katulong mo sa pagkapaunlad nito. But nevertheless, people will be seeing your greatness. May mag-o-offer sa'yo dahil nakita nila kung gaano ka kagaling at kung gaano ka ka-expert sa ginagawa mong yan. Parang ganon. So, may paglago at may mga connections kang makukuha in the near future. So, napakaganda ng payo sa'yo ng yung future self, Libra. Ito po ang inyong October Swerte and Success. Sa po kayo naka-resonate, sa po naka-relate, comment down below, Libra. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James from James Tyro PH. God bless everybody.